Hello guys, so ngayon i-demo ko ulit sa inyo itong ating Algo Laser Pixie. Ang gagawin natin ngayon guys is magte-testing tayo ng iba't ibang materials. Tapos titingnan natin guys kung kaya niya bang i-engrave yung mga materials na yon. Or yung iba guys is kung pwede ba niyang i-cut. So itong ibabaw, inalis ko yung takip kasi meron talaga yung takip. Yan, para makita nyo kung ano yung nangyari doon sa may loob ng laser. Ilagay rin natin to. So again guys, yung ibabaw is for engraving. Ito namang ilalim is for cutting. No? So para safe tayo at hindi masira yung aking base. So gagawin ko sa kanya is lahat siya is for cutting. So i-on ko muna siya. So again guys, ang kinaganda ng Algo Laser na Pixie is hindi mo kailangan ng computer, hindi mo kailangan ng laptop, hindi mo kailangan ng cellphone. Ang kailangan mo lang dito is itong mismong laser na to kasi meron siyang built-in na OS. Ang tawag doon guys is Algo OS. So yung iba siguro hindi napanood yung nakaraang vlog ko about dito. So ulitin lang natin yung mga kakayahan nito. So unahin na natin guys itong balsa wood. So manipis to, 3mm. No? So testingin natin. Tapos piliin natin itong Alien 52x60. So ilalagay ko na to sa loob. So guys, ito natapos na natin yung una nating engrave and cut. So kunin ko lang siya. So ito siya guys. Yan. So ang next naman natin is subukan naman natin itong lawanet naman na 3mm. Then pili lang tayo ulit ng sample dito. Ito naman yung bear stand. So next natin. So ito guys yung nagawa natin. Ang problema hindi siya nakat. Yan. So kapag lawanet, siguro mas maraming passes ang kailangan natin. So ang next materials natin, try naman natin dito sa may magnet. Ito, ref magnet to na 1.5mm lang. No? So ang gagawin natin na design dito sa may ref magnet natin is try nga natin itong Algo Laser. So ito guys yung ating ginawa sa ref magnet. So na-engrave siya, yan o, Algo Laser. Yan, so okay naman siya guys. So next natin guys na itatry itong acrylic na plastic. So try natin to guys, then next natin. So ito guys, natapos na natin siya na engrave. No? So pakita ko sa inyo guys yung nangyari sa may acrylic. Yan, so kitang-kita naman siya. Then try natin siyang balatan. Yung. Yan, so okay naman siya guys sa mga acrylic na kamukha nito. So next naman natin guys, subukan naman natin leather na keychain. Okay, so gawin natin dito is Algo type. Lagay ko guys yung pangalan ko, Marlon. Yan, so okay na yan. So start na natin siya guys. So wag nyo kakalimutan na magsuot kayo ng mask kapag nagle-laser kayo, no? Kasi sobrang baho nito. Lalo kapag ganito yung i-engrave nyo guys, leather, mabantot siya. Okay, so ito guys yung in-engrave natin na leather. Makikita nyo guys sa perfect naman yung pagkaka-engrave natin dito. Then next natin i-engrave, ito naman. So pwede natin tong ilagay sa mga susi natin para hindi kayo nalilito. Alagay natin dito is master's bedroom. Tumagal lang siya guys ng 1 minute and 18 seconds. And ito yung result natin. Ayan o, ganda o, master's bedroom. Then subukan natin na i-engrave naman. Ito naman kahoy na pen. Sa lahat ng laser na pinadala sa akin, ito yung gustong gusto ko kasi unang-una maliit siya. Pangalawa ay hindi mo kailangan ng laptop o cellphone dito kasi dito lang mismo pwede ka nang mag-engrave. Yun, so tumagal lang siya ng 20 seconds. So ganito guys yung naging itsura niya. So kung gusto niyo naman guys malaman kung paano mag-engrave sa multiple na pencil, so ganito lang siya guys kasimple. Pwede raw ba sa may Algo Laser na mag-engrave ng maraming lapis na kamukha nito? Nakita nyo dito na ang dami niya ng engrave kasi nag-trial and error talaga ako dito. So ang gagamitin natin ulit dito guys ay ito lang Algo Laser, no? So hindi tayo gagamit ng laptop, hindi tayo gagamit ng desktop. Sinubukan ko guys na mag-engrave. Pero ang kinaya lang natin talaga guys is hanggang 5 lang na sabay-sabay. So kung paano siya ginagawa, di ba meron tayong metal base dito. Para maalis itong metal base, may kasamang ganito sa may package. Allen wrench. So alisin nyo lang yung mga tornilyo dito. Yan, dito rin sa may ilalim. Yan. Kasi dito guys is para sa mga engraving lang. So nagkamali ako dito kaya yan tumagos. Ito naman back part is para sa cutting naman ito. So ilalagay lang natin dito sa pinakailalim. Then make sure lang na pantay siya dito sa pinakadulo. Dito hindi siya masyadong pantayan. Makikita nyo na meron pa siyang awang. So ipapantay nyo siya guys dito sa may pinakadulo. Yan, para siguradong shoot na shoot yung ating mga lapis. So ang next natin na gagawin, syempre maglagay na tayo ng mga lapis.
So merong dalawang lagayan dito, isa dito, tas isa dito. So itong dalawa na to, ibabakante natin yan. So maglalagay tayo dun sa may pangatlo natin. So dito tayo guys, syempre algo type. Tapos i-type nyo lang yung gusto nyong mga pangalan. Halimbawa Marlon. Tapos pag type mo guys, i-press mo to, itong enter, no? So 2 times siyang i-press para meron siyang space. Tapos sumunod naman natin is yung Melissa. Sumunod natin is baby. Sumunod natin is ate. Sumunod natin is kuya. Yan. So kapag nakalima na tayo guys, double enter nyo ulit. Tapos maglagay kayo ng any character sa may ilalim. Yan. So ganito guys yung itsura ng magiging layout natin. Marlon, Melissa, baby, ate, kuya. Yung A guys ay filler lang yan o hindi talaga yan kasali doon sa ating i-engrave. So kapag okay na yan guys, ang gawin natin, press natin tong next. Tapos processing natin. Tapos dito guys nakalagay is 17 by 50. Ito guys, huwag nyo itong gagalawin. Ang galawin nyo lang, ito lang, itong 50. So ang i-type nyo lang dito is 53 lang. Enter lang natin. Kasi ito guys, make sure na pinakababa siya na left side. Tapos press nyo tong motion, then i-press nyo to, itong home. Yan, para mapunta siya sa pinaka-home niya. Tapos i-back na natin siya guys. Then pwede na natin siyang start. So ignore lang natin to, then press na natin tong play. Yan, nakita nyo guys yung pinaka-last, di ba? Wala siyang ini-engrave. So sa may position niya guys, ito, pansinin nyo to meron kasing sobra dito guys, ayun sa may ilalim. Yan o, nagagalaw pa yan eh. So dapat, itong nasa taas, dapat nasa bandang baba siya, hindi siya doon. Dapat dito siya. Ito naman nasa baba, dapat banda siya dito sa may taas. Itong tatlong nasa gitna, okay lang yan kahit saan yung position yan. So tingnan natin guys yung mga na-engrave na natin. Syempre ito yung kuya, sumunod yung ate, sumunod yung baby, sumunod yung Melissa, and then sumunod yung Marlon. Yan, so perfect naman guys. Ang nasa gitna naman yung mga pagkaka-engrave sa kanila. Yan, so hanggang 5 lang guys yung kinaya ko kasi nung dinadamihan ko siya, lagi na siyang nag-e-error. So next naman natin ito, para siyang calling card na metal. Yan, so tingnan niya natin kung makagawa tayo ng calling card dito. So ilagay ko lang siya dito. Then ilagay ko lang yung info ko. So Marlon Ubaldo. Then ilagay ko yung number ko, kunwari. So hindi to guys yung totoong number ko, baka tawagan nyo eh. 0912345678. Yan, then enter ulit natin. Tapos ilagay natin yung address. So Batasan QC. Okay, so start natin siya guys. So actually ito, pinadala lang rin to kasama nitong Algo Laser na Pixie. Yan, so para siyang calling card na matigas eh, para siyang metal. Yan, so ito guys yung ginawa natin na calling card. Uy, grabe, ang social naman ito pag ito binigay mo. Yan, hindi na nabubura yan. Tumagos ba? So hindi naman siya tumagos. Ganda naman ito. Diba? Pag ito binigay mong calling card, sigurado hindi tatapon yan. Itatago to kasi ang ganda ng pagkakagawa. Waterproof pa to for sure. Then next naman natin guys, try natin ito. So sa bakal guys, gawin natin TPS. Ibig sabihin yan, the printing shock. So i-next ko lang siya guys. Then nakakailang passes na ako, so hanggang 3, medyo hindi siya talaga bumabakat, no? So subukan niya natin, damihan natin. Total, 3 letra lang naman yung gagawin ko eh. So gawin natin mga 10 passes. So tingnan natin kung ano mangyari, no? Kung effective na ba siya pag 10 passes na siya. So ibaba ko lang siya dito. Yan, tapos mapping. Yan, so 10 passes guys. So start natin siya. Tingnan natin kung ano mangyari. So sana ma-engrave na natin to ng matindi-tindi. Yan, so nakikita ko dito, unang pass, parang walang nangyari. Yan, so guys, 10 passes. Tingnan natin kung ano nangyari. Wala. Grabe, hindi talaga tinablan yung gunting. Tigas naman ito. Pero dati may pinadala sa atin, ibang laser yun eh, mas malakas siya. So nakaya niya naman itong engraven eh, no? The printing shock. So try naman natin guys, ito nga, itong loob, itong hindi makintab kasi baka sobrang kintab niya, hindi siya tinatablan eh. So subukan natin doon sa may loob ng gunting. So ito ang nangyari. So wala ring nangyari. So try nga natin na ibang gunting naman. Ito naman, itong isang to. Okay, so wala ring nangyari. Try natin tong mga cardstock. So tingnan natin kung makakat niya ba to kahit na papel lang siya. So hugutin ko lang yung cardstock dito. Ito guys yung nasa taas. Ito naman yung nasa likuran. Di ba? Ang cute. Ang ganda. Yan, pag gumagawa kayo ng mga cake topper, di ba? Imbis na manual cut nyo, gamitan nyo na lang ng laser yan. Very nice. Subukan nga natin dito sa may tiles naman. So kapag guys ginamit nyo tong Algo Laser na Pixie lang na wala siyang kasamang cellphone and wala siyang kasamang laptop, is medyo limited nga lang yung kaya nyong gawin dito. Hindi ka mukha guys na kapag gumagamit kayo ng light burn,
sa may laptop is mas marami kayong pwedeng gawin dito. Kasi itong OS guys ng Algo Laser Pixie is medyo limited yung kanyang kakayahan. Pero syempre dinidemo nga natin dito na pwede kang gumawa ng mga engraving na kamukha nito sa pamamagitan lang guys ng Algo Laser Pixie at hindi ka guys gumagamit ng computer or ng cellphone. Yan, so tinry natin engrave yung tiles. Yan, makikita nyo na meron siya. Ito, yun, letter T. Yan, so kung dadamihan natin ang passes to, sigurado mas babaon pa to no. So, ito, effective rin siya guys sa may tile. So, sana nakikita nyo, ayun letter T. Then sa may plastic naman guys, tinry ko na rin siya. Ito na nakaraan, di ba, may ginawa akong video. So, ginawa ko guys sa may fan, ayun nilagyan ko ng pangalan, nakalagay Miriam. So, pwede rin siya guys sa may plastic. So, next naman guys, try natin dito sa may cardboard naman. So, dito naman guys sa may cardboard, subukan natin itong alien. Yan, so natapos na guys yung engraving. Ang ginagawa naman niya ngayon is cutting naman. Merenda muna tayo guys. Grabe, gutom ako sa ginagawa ko. Siguro pag natapos ko tong video na to, mga 10 to 15 minutes lang. Pero hindi nyo makakalain na 4 na oras na ako dito na nagvi-video. Grabe, mahirap talaga guys gumawa ng vlog sa totoo lang. Yan, so okay naman siya guys sa may cardboard. Ganda ang cute. So next naman natin guys, try nga natin dito. Gumawa tayo ng leaf art. So ito na guys yung leaf art natin. Kung ano na lang nililaser no? Hindi siya guys nasunog yan, pero siguro dapat yung tuyong dahon ang kinuha ko. Yan, so na-laser naman siya and naka-tray naman siya. Hindi naman siya sunog. Hindi ko lang sure kapag tuyong dahon yung i-engrave and cut natin o kung ano mangyari. Pero yan, pwede rin siya. Yan, so sombrero. So lagyan natin yung pinakadila. Yan, so guys, ito nakalagay Melissa. Yan, natanggal yung iba. Yan, pero okay naman siya sa tela. Next naman natin guys, try natin dito. Itong mismong salamin na to. Takot ako doon, no? Kala ko magre-reflect. Di ba yung napapanood natin sa mga pelikula? Yung pag nilaser yung salamin, magre-reflect. Kala ko tatamaan ako eh. So, hindi naman pala totoo yun sa totoong buhay. Okay, yan. So, na-laser na natin yung Marlon. Kaso, as expected, walang nangyari. So, hindi siya guys pwede sa mga salamin na kamukha nito. Subukan naman natin guys dito sa may ceramic. Di ba dati nilalagyan natin ng manicure dito sa may likod? Para hindi manakaw ng kapitbahay, no? So, try natin dito. So, nung tinry natin siya guys i-cut, yan, nagmarkas siya. So, dahil na-excite ako doon, no? So, try nga rin natin to guys, no? Try natin tong i-cut kung may mangyayari dito. Bumakat siya nung una, pero nung pinunasan ko, wala ring nangyari, no? So, wala talaga. Matigas talaga tong metal na to. So, natapos na yung ating pagte-testing sa iba't ibang klase ng mga materials na nandito sa may lamesa ko ngayon, no? So sobrang dami na nating na-test. So kung meron ka pa guys na ibang suggestion na gusto nyo ma-testing using this Algo Laser Pixie, no? So mas maganda i-comment down below mo at subukan natin guys na gumawa ng second video. And sa mga gusto mag-avail nito, itong Algo Laser na Pixie, nakita nyo naman na nag-engrave tayo and nag-cut tayo ng mga ganito nang hindi tayo gumagamit ng laptop, hindi tayo gumagamit ng cellphone. Ito lang mismo yung ginagamit natin. Kasi nga meron siyang sariling OS na ang pangalan is Algo OS, no? So sa mga gusto mag-avail nito guys, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to at make sure lang guys na yung link na yun ay i-click nyo para siguradong sa direktang supplier kayo nito makakabili. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you in my next video and bye bye. Shhh. Ay, natapos rin ako. The printing shine, ayos na sulit pa. The printing shine.